mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tignan natin ang ating mga sarili kung tayo ba ay nakapaghanda na. Ano ang ating naiambag sa ating sariling kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. O mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at tignan ninyo ang inyong mga sarili kung meron na ba kayong naihanda para sa darating na kinabukasan. Ang ibig sabihin ng kinabukasan dito, ang ghad sa Arabic, ay ang pagdating ng araw ng paghuhukom. Naghahanda tayo para sa ating kinabukasan. Marami sa atin nagpapatayo ng bahay, sumasagawa o naggagawa ng mga negosyo para sa paghahanda ng ating kinabukasan. Pero ang tinatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na napaghandaan na ba natin ay ang ating paghaharap kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Meron na ba tayong sapat na ipon ng kabutihan dito sa mundo kung haharap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagdating sa paghahanda sa isang hadith na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, paghandaan daw anya natin itong 5 bagay na ito bago pa dumating ang 5 bagay na ito. Ano ito? Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang unang-una dito, ang shababak qabla haramik, o kamakala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang unang-una dito ay samantalahin nyo ang inyong kabataan, ang inyong lakas ng pagiging bata bago ba dumating na kayo ay nasa edad ng katandaan. Samantalahin natin to mga kabataan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang ating kabataan ay igugol natin sa paghahanda at pagsisilbi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin gawin ang mga pagsamba na kapag tayo ay inabutan na lang katandaan. Ito'y isang pagkakamali na saka na lang ako mag-iibada, saka na lang ako maglilingkod kapag ako ay tumanda na. Na kapag ako ay bata pa, ay mag-i-enjoy muna ako. Gagawin ko muna yung mga bagay na gusto ko. At pagdating na panahon na ikay matanda na, saka mo iisipin, sana nung bata pa ako ay nagsilbi na ako kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marami nagsasagawa ng umrah, nagsasagawa ng hajj kapag sila'y matanda na. Kahit na pa nung bata sila ay may kakayahan na silang pananalapi. Yung iba ay hinuhuli nila at mag-hajj sila pag matanda na. Kaya pagdating sa Makkah, nakita mo na mahina na ang katawan at hindi niya na magawa lahat ng manasik, lahat ng mga ritual, sasabihin niya, sana ginawa po to nung bata pa ako. Marami sa atin nung nagtanda na, saka palang naging aktibo sa da'wa nung naramdaman niya ang pagkahina ng kanyang katawan at hindi na siya makapunta sa mga malalayong lugar. Pero nararamdaman niya ang sarap ng da'wa, yung sarap ng pagsasagawa ng da'wa. Sasabihin niya sa sarili niya, sana nung bata pa lang nagda'wa na ako. Ginugol ko ang kabataan ko sa mga walang silbing mga bagay na hindi nakatulong sa aking sariling kamutihan at sa aking relihiyon. Ngayon ako'y matanda na mas limitado na ang mga bagay-bagay sa akin. Saka ko pa ginawa itong mga magagandang bagay na sana kung mas bata pa ako ay mas natamasa ko sana. Ngayong may mga ilan sa atin may edad na, saka pa naisipang gumawa ng pag-aaral sa pananampalatayang Islam. Nung nahihirapan na siya magkabisado ng mga bagay-bagay sa pananampalataya, sa kanya sasabihin, sana nung bata pala mo ay nagkabisado na ako ng Quran. Sana'y natapos ko na ang Quran ngayon nung binasa ko pa siya nung bata ako. Kaya sa ating mga kabataan, ang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na to ay biyaya sa atin sapagkat pinapaalala sa atin na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na samantalahin nyo na kayo'y mga bata pa bago pa datnang kayo na kayo ay tumanda na ang inyong edad at sasabihin nyo bandang huli, sana ay ginawa ko ang lahat ng kabutihang ito nung ako'y bata pa. Sunod sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sihhatika qabla sakamik. Pangalawa, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, samantalahin mo na malusog ka pa bago dumating sa panahon na ikaw ay may karamdaman na.
Samantalahin natin mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam na habang ang katawan natin ay malulusob pa, ay gawin natin ang lahat ng mga bagay na ikalulubod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag tayo gumaya kung kailan may sakit na saka pa naalala si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Totoo, hindi natin sinasabi na yung mga nagkaroon ng karamdaman ay magbalik loob. Totoo yan. Isa itong paalala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga may karamdaman na maaring giligising ka ni Allah, na ikaw ay magtauba sa Kanya, na maaring ikaw ay magsibag para sa Kanyang langdasing. Pero sa ating ngayon na mga malulusog pa, wag natin hayaan na daratnan tayo ng panahon na tayo'y mahina na at may karamdaman na, saka pa natin maisipan na tayo magsasagawa ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wag nating gawin na tayo hirap ng magsujud, na tayo maghirap na magruku, ni nahihirapan na tayo maglakad patungo sa masjid, saka pa lang tayo magsasagawa ng pagsamba pag mahirap na tayong kumilos. Ngayong malakas pa tayo, saka tayo ngayong gumawa ng mga pagsamba, na ngayong malakas pa tayo, may kalusugan pa tayo, saka natin to samantalahin na igubol lahat sa kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunod na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ghinaka qabla faqrik." Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang iyong kayamanan bago pa dumating sa panahon na wala ka ng pera. Kung ngayon ay meron tayo, tayo'y nakakaluwag, tayo'y kayang gumugol, ay maggugol tayo bago pa dumating sa panahon na wala na tayong magugugol, sapagkat si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi niya sinasayang ang lahat ng ating ginugugol. Marami tayong mga pera na sasayang sa mga walang kwentang bagay. Nakakabili tayo ng mga mamahaling cellphone, mamahaling damit, mamahaling sasakyan, lahat. Pero tinanong natin sa sarili natin, na gumugol na ba tayo para sa landasin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yung iba, sa kapag gusto pang bigay, kapag nalugi na ang negosyo, kapag nauubos na ang pera, sa kanya iisipin, siguro kailangan na akong magsadaka, kailangan na akong magbigay para biyayaan ako muli ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saka pa natin maiisip, nung nauna na natin bilhin yung mga mamahaling gamit natin, at pagdating sa agamang Islam, ay para bang barya-barya lang ang binibigay natin. Ngayon na tayong naubos na yung ating kayamanan, saka pa tayo mag-iisip na sana nagsadaka ako, sana nagbigay ako. Nung nakita natin na lahat ng binili nating mamahaling wala namang simbi ay sira na, luma na, matanda na, saka natin sasabihin wala pa rin, nasayang lang ang pelo ko dito. Pero sa paggugol kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, dito pa lang sa dunya mararanasan mo ng biyaya, hanggang sa iyong libingan ay makikita mo ang iyong reward na sadaqatun jariyah na ginugol mo sa pagtulong sa da'wa, sa pagtulong sa mga Muslim, na itong pera na ginawa mo, ginugol mo na ito ay babalik sa iyo kahit na ikaw ay nasa libingan na. Kaya wag nating sayangin ng mga oras ang ating mga pera, na kung tayo ay may panggugol, habang nandyan nan ay i-priority natin na ito igugol natin sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sunod sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faragak qabla shugulik." Ang iyong oras, bago ka pa maging abala sa maraming bagay, ang iyong oras ay ibubul mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag natin sayangin ito sa mga walang kwentang bagay. Minsan mas mahaba pa ang oras natin sa pagbukas ng ating mga cellphone kaysa sa pagbabasa ng Quran, wa iyadan billah. Ito'y pagpapaalala sa ating lahat. Baka mas mahaba pa ang oras mo sa pakikipagkwentuhan sa mga tao kaysa pag-alala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baka mas mahaba pa ang oras mo sa mga walang kwentang bagay, panonood ng telebisyon o pakikinig ng anumang bagay, kaysa pagpunta sa masjid at pagsasala. Pagdating sa pagsasala mo, para bang nagmamadali kang pumunta sa masjid at nagmamadali ka rin umuwi. Pero sa mga bagay na hindi makakatulong sa iyo, para bang nauubos ang lahat ng oras mo dito. Naway mapakupkup tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala laban sa ganitong klaseng kasanayan. Nawa ay alisin natin ang ating mga sarili sa mga walang kwentang bagay. Samantalahin natin ang ating mga oras bago pa sa panahon na wala na tayong oras na maibigay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag natin sayangin ang ating mga oras sa mga walang kwentang bagay na hindi makabibigay ng kahit na kabutihan sa atin. Hindi masama na magkaroon tayo ng panahon upang maglibang. Ito hindi binagbabawal sa pananampalatayang Islam. Hindi tayo pinagbabawalan na magkaroon ng mga teknolohiya.
Hindi tayo pinagbabawalan na gumamit tayo ng mga makabagong gamit ngayon. Pero kung itong paggamit na ito ay magiging kapalit, nawawala ka na ng pagsasagawa ng ibada kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, o etong mga makabagong teknolohiya na ito ay magsasanhi ng pagkaligaw mo sa pananampalatayang kisama't maubos ang oras mo dito, lalo na sa mga kabataan, ang paglalaro sa inyong mga cellphone na kapalit ng oras ng sala, at lahat ng mga bagay na ito ay pagsisisihan natin sa araw ng paghuhukom. Huwag natin sayangin ang mga oras natin dito. Hindi bawan ang mga bagay na ito kung walang nilalabag sa Islam, kung ito'y makakatulong sa atin, kung ito ay merong pakinabang sa atin, gamitin natin ng tamang-tama. Pero kung lalabis na ito at makakalimutan na natin ang ating obligasyon kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito'y nagiging bawal na para sa atin. Sunod, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamahalaga, ang bandang huli sa 5 na dapat natin samantalahin bago pa dumating ang 5, hayatuk qabla mautik, ang iyong buhay bago pa dumating na ikaw ay mamatay na. Samantalahin natin na tayo'y buhay pa. Marami tayong mga kasama, mga hal sa buhay, na kasama natin nagjujumaa, pero ngayon wala na. Hindi natin alam kung kailan tayo ang susunod na mawawala na sa jamaan natin. Kaya habang buhay pa tayo, gugulin natin ang ating sarili sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bago pa tayo datnan ng kamatayan, dapat siguraduhin natin na tayo ay mga tunay na mga sumasampalataya. Kaya sinabi nga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Huwag niyong hahayaan na kayo'y daratnan ng kamatayan maliban na lamang kayo ay mga tunay na mga Muslimin. Kayo ay mga tunay na mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang hadith na ito na binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay tunay na biyaya sa atin, at binabasa sa atin ito ngayon upang tayo ay makapaghanda, upang tayo ay hindi makalimot na huwag natin sayangin ang 5 bagay na ibinigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag natin sayangin ang ating kabataan, huwag natin sayangin ang ating kalusugan, huwag natin sayangin ang ating pera, huwag natin sayangin ang ating oras, at huwag natin sasayangin ang ating buhay. Itong 5 bagay na ito na binigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala upang mapadali, mapaganda ang ating buhay dito sa dunya, ay gawin natin para mapadali ang lahat, pero ang mahalaga para sa ikalulugod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magdua tayo na nawa ay pangalagaan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag nawa natin masayang ang ating mga oras, pagkakataon sa lahat ng bagay, at nawa ay makuha natin ang lahat ng mga biyaya na nilagay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa 5 bagay na ito. Magdua tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na nawa ay bigyan niya tayo ng gabay, na nawa ay bigyan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng biyaya, nang sa gayon ay maging tagumpay tayo dito sa mundo at sa kabilang buhay. Idua natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na nawa ang pinakamahalaga sa lahat, ang ating buhay ay hindi masayang, bagkus ang buhay natin ay maigugol natin sa paglilingkod lamang kay Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqulu quli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Sa isang hadith na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, turingin mo ang iyong sarili dito sa dunya ka'annaka abirus sabil, para kang manlalakbay na humintil sa isang himpilan. Bystander. Tulingin mo ang sarili mo na isang manlalakbay, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na ikay naglalakbay at tumigil ka sa isang himpilan. Ang sabi ng mga tafsir ng hadith, ang buhay na ito ay isang paglalakbay. Ang buhay natin dito sa lahat, mula tayo nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggang sa tayo ay hatulan, ito'y paglalakbay. At ang hayatud dunya, ang buhay natin sa dunya, dito sa dunya, ay abirus sabil. Ano yon? Para tayong humimpil. Kung ikaw ay magbabiyahe
mula sa Maynila hanggang dito sa Bulacan, at kung ikaw ay dadaan sa expressway, at sa expressway makikita natin may mga stopover. Pag babiyahe ka, titigil ka sa stopover, maaring ikaw ay magsi-CR, kukuha ng pagkain, maggugugol ka ng kalahating oras at pinakamatagal na ay 1 oras. Yung buong biyahe mo, yung 1 oras na hinimpil mo sa stopover, yun ang hayatud dunya. Yun lamang ang buhay natin dito sa dunya. At ang mahabang biyahe na yun ang tinakda ni Allah mula sa iyong pagkalikha hanggang sa makapunta ka sa araw ng paghuhukom. Huwag natin turingin na ang himpilan na kung saan tayo tumigil panandalian ay yun na ang panghabang buhay natin. Marami sa ating tinuturing natin ang buhay nitong dunya na para bang hindi na tayo nilisan dito. Na para bang hindi na natin iiwanan ito. Ito'y himpilan lang. Pinadaan lang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buhay na ito upang subukin. Upang tignan kung sino sa atin ang matatag at susunod sa mga pinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin tulingin na hindi tayo lilisan dito. Sabi ng Quran, walang problema, la tansa nasibaka fid dunya. Huwag mong kalimutan ang share mo. Huwag mo kalimutan ang bahagi mo dito sa mundo. Pero hindi mo tunay na tahanan. Ito'y himpilan na kahit na anong oras ay pwede tayo alisin ni Allah subhanahu wa ta'ala rito. Wala tayong kasunduan na bububuhay pa tayo bukas o paglabas natin ng mosque na ito. Wala tayong pinirmahang kasunduan kay Allah na mabubuhay pa tayo sa buong araw na ito. Maaling paglabas natin dyan ay kunin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Rasul, kun fid dunya, turingin mo ang sarili mo dito na humimpil ka lang na pwede kang umalis kahit kailan. Na pwede kang kunin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ni Ibn Umar radiyallahu anhuma qala, ida amsayna fala tantadiru sabah wa ida asbahta fala tantadiru masa. Sabi ni Ibn Umar, kapag inabutan ka ng umaga ngayong umaga, huwag mong asahan na aabutan ka pa mamayang gabi. Huwag mong ituring ang sarili mo. Kung abutan ka, alhamdulillah. Ito'y sa kabutihan at awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bakit ka paliliban sa sala? Bakit ka paliliban sa pagnilingkod? Kung alam mo na ngayong umaga ay walang garantiya na aabutan ka pa mamayang gabi. Wa ida amsayta, at mamayang gabi ay inabutan ka sa kapurihan at awa ni Allah, huwag mo namang asahan na aabutan ka pa ng umaga. Marami, subhanallah, sa record ng buong mundo, daan-daang libo ang hindi na nagigising sa pagkatulog sa buong mundo. Kaya kung kabilang tayo sa gumising bukas ng umaga, anong unang-unang lumalabas sa bibig ng isang Muslim? Alhamdulillah. Dahil yun ay sa awa ni Allah. Huwag pong turingin ang sarili mo na kaya mong pamunahan ng buhay mo, na kaya mong pahabain ito kahit lahat ng bitamina, lahat ng ehersisyo gawin mo araw-araw, magpalusog ka. Kapag kukunin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, kukunin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang magagawa. Kaya anong magagawa mo? Gawin ang mga responsibilidad mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Oo, nagkakamali tayo, nagkukulang tayo. Bahagi yun ng pagiging tao. Pero ang isang Muslim, bumabalik ng bumabalik siya. Nagkamali, balik. Nagkasala, balik. Ganon ang isang Muslim. Huwag natin turingin na aabutan pa tayo. Pero kung yan ang nasa puso natin, tuwing nagsasala tayo, naiisip natin na hindi na tayo daratan ng kinabukasan, magsasala ka ng pinakamagandang salaman natin. Hihingi ka ng tawad kay Allah. Yung magkatapos kung magsala, sasabi mo, astaghfirullah, astaghfirullah, hindi lang dahil sa buka ng bibig. Yung astaghfirullah mo, totoong humihingi ka ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Totoong humihingi ka. Kung alam mo na hindi ka daratnan ng kinabukasan, na maaring kunin ka ni Allah, tuwing hihingi ka ng tawad sa kanya ng astaghfirullah, 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 tubo ilay. Nagbabalik loob ako kasi sinasabi mo to ng nasa taas sa puso mo. Kasi alam mo, sa sarili mo, sinabi ng Quran at sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na wala kayong kasunduan ni Allah na mabubuhay ka pa sa araw na ito. Pero pinayagan kanyang mabuhay. Alam mo na ang pagbuhay mo, ang paggising mo kinabukasan ay dahil sa biyaya at awa ni Allah. Kanino mo ibabalik ang kapurihan? Kanino mo ibabalik ang kapurihan pag alam mong nagising ka lang ng umaga dahil sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya paggising mo, unang-unang sasabihin mo, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah.
at makakagawa ka ng pagkakamali, magbabalik ka at kauli. Yun ang Muslim. Nakakagawa ka ng pagkakasala, magbabalik laon mo pala. Kaya nga sinabi sa banal na Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ang sabi, sari'u ila magfiratin. Magunahan kayo, magmadali kayo na humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, magfiratun min rabbikum, ang kapatawaran mula sa inyong Panginoon, at napatawad kayo ni Allah dahil sa ating mga pagkukulang sa kabila ng tayo mahina at tayo humingi ng tawad kay Allah, ay bibigyan tayo dahil sa kapatawaran niya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bibigyan tayo ni Allah ng Jannah na ang kanyang laki ay higit pa dito sa mundo at samawat at sa lahat ng mga kalangitan, kalawakan na meron tayong nakikilala bilang mga tao. Madali tayong humingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay ipinangako niya, uiddat lil muttaqin. Pinangako niya sa may mga takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang takot? Ang taqwa, ito ay ang pangingilag gumawa ng kasalanan at pagsunod kay Allah. Hindi sinabi ang muttaqin, perfecto, hindi na nagkakasala. Nagkakasala pa rin kahit ka nagkakasala, basta ikaw ay nagbabanig loob, basta ikaw ay sumusunod kay Allah, kahit nagkakasala ka, nagkakamali, pero bumabalik ka, yun ang may takot. At kapag nanatili ka sa ganyan at ginawa mo ang lahat ng mga bagay para magpakatuwid sa kabila ng napakaraming pagsubok, ay namadalili mo ang takot kay Allah, or ildat mil mutabin. Pinapangako ang kani Allah subhanahu wa ta'ala ng Jannah. At panghuli, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. At magbaong kayo. Ito sa paglalakbay ni sinasabi. Magbaong kayo. At ang pinakamainam fa inna khairaz zad at taqwa. At ang pinakamainam na baon natin sa kabilang buhay ay ang takot kay Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang takot na ito ay hindi takot na para ang takot sa kaaway mo. Bagkus ang takot na ito ay ang pag-asa kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya'y makatarungan na lahat ng gagawin natin ay haharap tayo sa Kanya. Iwanan natin ang lahat ng paggawa ng kamalian, lahat ng kasamaan ay iwanan natin at sundin natin ang mga pinabuutos ni Allah subhanahu wa ta'ala.